Welcome back, Backyard Sabong Brothers, sa ating channel. Kung di pa kayo nakakapag-subscribe, paki-press nyo lang subscribe at saka yung bell. At tutuloy natin ngayon yung usapan natin. So, magandang araw sa inyo lahat. At pag-usapan natin yung huli natin na pag-usapan na tungkol sa breeding, tungkol sa inbreeding. Tutuloy natin yung inbreeding at tayo na. Magandang araw mga Backyard Sabong Brothers. Tuloy na natin yung tungkol sa inbreeding system. Yung unang system pinag-usapan natin, yun yung brother-sister mating. Nakita ninyo kung anong mga lumilitaw doon, yung variation. Pagkatapos, yung selection na kayo ang gagawa. Magsiseleksyon kayo doon sa lumabas na mga variation galing doon sa mating na ginawa ninyo. Okay. Ngayon, ito naman, inbreeding pa din to. Ito naman yung back to father or back to mother. No? Okay. Papakita ko sa inyo ito. O, katulad nung sa una, yung broadcock mo, three-way cross. Yung inahin mo, two-way cross. Ngayon, tulad ng sinabi ko, yung mga lumitaw dito na anak nila, ay iba't iba. May limbuyugin, may dark red, may light red, may puti, may kulay, may kulay itim, may talisayin, may puti na sinibalang. Yan sa yung pagpili ninyo, yung basehan ninyo, yung phenotype. Ibig sabihin, sa kulay nila, sa itsura nila, sa ano nila. Ang sumunod na basehan mo sa seleksyon mo, genotype. Yung genotype, yun yung galing nila sa laro. Wala naman dyan lilitaw na katulad nung tatay na gusto nyo mangyari. Kaya mamimili kayo dyan. Ngayon, ang nangyari ngayon dyan, nagkahiwa-hiwalay yan ngayon, mga genes ng lalaki at yung mga genes ng babae at naghalo yan sila. Kaya ganyan-ganyan ang mga naglitawan. So, ito ngayon, yung back to father, back to mother, Ang gagawin nyo dyan, magsiseleksyon kayo. Lahat ng mga lumabas na inahin na pulit, Kunwari, may pulit na talisay, may pulit na puti, may pulit na light red, wheaton, meron yung partridge na sinasabi. Meron yung puti paa, meron yung green leg, meron yung limbuyugin na inahin. Pagpalagay mo, 5 kulay yun, Yun yung binalik nyo sa tatay. Pinakatyawan nyo sa tatay. Kasi karamihan ng mga pulit, mas lamang ang mga karakteristik ng tatay nandun sa mga pulit. Yung mga stag mo naman ngayon, na lumitaw dito, mamimili ka rin dyan. Kung alin ba yung nakita mong pinakamagaling. Anong basihan mo? Phenotype ba o genotype? Yung genotype, yun ang laro. Tinitignan mo yung laro. Yung laro ng pinakamagaling, kumuha ka ng 2 dyan, o yung 3 pinakamagaling na nakita mo, yun naman ang ibalik mo doon sa nanay. Yan. Kaya sa unang palabas mo, sa unang palahi mo, na
na binalik mo doon sa tatay, binalik mo doon sa nanay, 2 linya na kagad yan. Ano? Yung linya nung inahin, nung binalik mo yung mga anak niya, na stag, binalik mo sa kanya, yung magiging anak nun, 1 linya na yon. Yung mga inahin naman ngayon na binalik mo dito sa tatay, magiging 1 linya rin yon. Kaya nga, lilitaw na naman doon yung mga variation. Magkakaroon na naman yun ng variation. Doon sa side ng nanay, lilitaw na naman yung variation. Ganon. So, doon sa mga variant na lumabas, sa side ng inahin, magsiseleksyon ka na naman doon. Pagkatapos, ito naman dito sa side ng broadcock mo, ng binalik mo sa broadcock mo, lalabas na naman yung variation. Kaya nga, doon sa mga variation na yon, no, marami na yon. Mamimili ka na naman doon. Tandaan nyo itong inbreeding, ginagawa ito para ka bumuo ng isang bloodline mo. Hindi para gumawa ng mga ilalaban mo na, hindi battle cross. Ang ginagawa mo dito, ginagawa mo muna ito na para meron kang foundation blood na ikaw mismo ang gumawa at ikaw mismo ang bumuo. Kaya nga dito, sa pagbalik mo dun sa tatay, lilitaw na naman yung variation dun, kaya mag-selection ka na naman. Yung iba, ginagawa nila, pagdating dito sa pangalawang mating, nagsisister brother sila rito. Yun ang ginagawa ng iba. Yung iba dito rin naman. Yung iba naman, hindi sila nagsisister brother. Yung mga labas dito na mga inahin na anak na apo pa nung broadcock na yon, binabalik nila muli sa tatay na lolo pa. Dito sa kabila, yung iba ganun din. Pero ginagawa nila rito sa inahin, ang pinipili naman nila, yung mga stag na nakita nilang gumaling na. Yun naman ngayon, ang ibabalik nila doon. Bale, lola na nila yon, nanay pa nila. Parang ganun. So, papagpatuloy mo yan, sa selection mo, huwag kang sosobra na 3 hanggang 4 na beses. Kasi, pag dumating ka ron at inulit mo pa muli yan, dadating na sa'yo yung sinasabing inbreeding depression. Yun na naman yun. Kaya nga, yung inbreeding, hindi yan masama. Hindi tulad na sinasabi ng iba masama. Hindi yan masama. Masama yan pag pinasobrahan mo. Na ganyan ang nangyari sa tatay ko noon. At saka yung mga naunang mga breeder sa atin noon, na ganyan ang ginawa nila. Kaya nagkasira-sira yung mga linyang magaganda na inumpisahan nila. Dahil, ayun lang ang sabi sa kanila eh. Wala pa naman noon itong mga research na ito katulad ng ginawa ko. Kaya, yan, mga brothers, no? Sa inyong pagpapalahi, maraming paraan na hindi ka na mag-aaksaya ng napakahabang panahon para ka makapag-produce ng talagang panlaban na matitindi. Maraming paraan. May mga paraan pa. Ipapakita ko yan sa inyo. Sa susunod natin na episode, ano ko yan sa inyo, ipaliliwanag ko sa inyo yan
kung ano ngayon ang mga ginagawa dyan ng mga breeder na talaga nakakaintindi na sila, alam na nila yung ginagawa nila. Kaya ito, sinishare ko sa inyo lahat para gumanda yung mga palabas natin, kahit backyard lang tayo. Yan ang ibig ko sabihin. Kaya sa susunod na episode, mga brothers, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe lang at saka yung bell. At kung may mga tanong kayo, mag-comment kayo dyan sa ilalim. May comment section dyan. Mag-komentaryo kayo, magtanong kayo. Para paliliwanagan ko kayo, bibigay ko sa inyo kung ano na ba yung nagawa ninyo, paano nyo ba dapat ituloy, ano ba dapat yung alisin ninyo, ano dapat yung ipasok ninyo. Kung ano magagawa ko, bibigyan ko kayo. Okay na? Sa sunod, kita tayo muli.